Hi guys! It's me, Maria. May bigla nga pala akong narinig dito sa may kusina at biglang namatay itong mga ilaw. Pinagpaplanuhan ko na nga pala ditong gumawa na blueberry cheesecake no bake. Sa mga oras nga na to, nagdadalawang isip na ako kung gagawin ko pa siya o hindi dahil nga madilim sa kusina. Pero dahil nga malabanan sip-sip po sa negro tayo, gagawin natin. Wala nga palang connect pero itong cream cheese at saka itong graham may connect. Dahil kasama yan sa mga ingredients na gagawin ko. Ngayon na lang din ulit ako na voice over. Nakakamiss din pala, no? Chinek ko na rin nga pala kung blueberry kung may sira ba o wala. Pagkatapos ko nga palang i-check to, nagawi ako sa kusina at nandiniman na ako. Kaya di talaga napagad ako ng kandilang pahaba. Kaso wala akong makita. Nanghihinayang naman kasi ako kung pancake na kandila ang gagamitin ko para pang ilaw. For the halong katang person at dahil nga baka may nakaipit na kahit isang kandila lang. At dahil wala nga ako nakita, ito na lang yung napag-isip akong gamitin. Pagkatapos niyan, dinampot ko na rin pala to agad ng lighter. Pero dilaw kasi yan kaya pinalitan ko ng pink. Kasi pink is light nga, diba? Ayoko sana talagang gamitin to kasi nga ginagamit to sa simbahan. Pero dahil nga wala akong no choice, tinali ko na lang. Pagkatapos ko nga palang sindihan yun, inugasan ko na rin tong blueberry nung makapag-umpisa na ako. Nakikita nyo ba yan? Sobrang dilim sa part na yan. Mukha lang siya maliwanag kasi nga may diwanag pagaling sa bintana. Pero kung sa personal, sobrang dilim na rin yan. Kaya buti na lang may kandila at saka yung liwanag na galing sa bintana. Sinala ko na rin pala pang blueberry sa mababang apoy at naglagyan na rin ako ng 2 kutsarang asukal na puti. Hinahalo-halo ko na nga rin pala ito ng bahagya. At ini-smash ng paunti-unti yung mga blueberry para madurog na siya agad kapag nag-melt na yung sugar. Mapapansin nyo agad na nag-iiba na yung color niya nang hindi tayo naghahalo ng food color. Gumamit na rin pala ako ng smasher para mas mapadali yung ginagawa ko. Habang kumukulo nga pala to, hinalo ko na rin tong slurry na ginawa ko para lumapot pa siya lalo. Tsaka nga pala nagtansya ako ng konting sugar gel. Depende na lang din sa panglasa nyo kung gusto nyo ng sobrang tamis o katamtaman lang. Magka-crush na nga rin pala ako dito ng graham biscuits. Kaya naganap na rin ako dito ng ziplock para dito ko dudurugin yung biscuits. Kumuha lang din ako ng 4 na piraso para dito ilagay sa ziplock. At dito ko nauumpisahan magdurog. Gumanap na ako ng bilog na pwede kong ma-roll para maipit at maturog itong biscuits. At dahil nga manit yung nagamit ko, dumula siya bigla sa kamay ko. At ito na nga, nasayang ang chia seed natin. Nakapanghinayang lang pero kasi may mga malilit na bubog na kaya kailangan tapon ko na siya. At buti na lang nahanap ko tong bote na to. Mas napabilis ako magdurog ng biscuits. Napabilis tuloy yung trabaho ko. Bakit kasi huli ko na tong nakita Nalaglag tuloy at nabasag yung chia seed. Sayang naman. Pero go lang kaysa naman mabubog yung malangal ako pag ginamit ko pa yun. At piliting pampakinabangan. Bago ko nga pala ito iset sa paglalagyanan natin, nag-melt muna ako dito ng unsalted butter. Pagkatapos ko nga pala ma-melt yung butter, inihalo ko na nga pala itong graham crush. Ito nga pala yung magiging pinaka-base ng cheesecake natin. Hindi ko nga pala isinagdat-agad yung graham crush na hinalo ko dito sa butter dahil naalalay na ako sa pagbuhos. Dahil na rin sa konti lang yung butter na minelt ko. Ito nga pala yung pinaglagyan ko, yung transparent lang para mas makita ko kung napaplatoin ko pa siya ng maayos o hindi. Pagkatapos ko nga pala siya mailapat dito sa lagayan, hinilagay ko muna siya sa freezer ng 30 minutes para mas larong tumigas yung pinaka-base. Habang hinaantay ko nga palang tumigas yung pinaka-base natin, ginawa ko na rin dito yung pinaka-cream cheese na gagamitin natin. Nagtansya at naglagay na rin pala ako ng white sugar at saka naglagay na rin ako ng fresh milk. Minix ko lang siya ng minix hanggang sa mag-combine siya at magmukhang smooth. Habang hinahalo ko nga pala yan, nagpiga ako ng kaunting lemon. Tapos nang naging smooth na yung texture niya, kinuha ko na nga pala itong pinaka-base natin sa freezer. Napansin ko nga pala na medyo tumigas na siya kaya pwede na natin ilagay itong pinaka-cream cheese natin. Ilalapat lang natin siya ng pantay dyan sa ibabaw bago natin ilagay yung pinaka-blueberry natin na mixture. Kailangan mo nga pala may platter yan ng pantay para hindi magmukhang makapal yung ibang part. Sobrang nai-enjoy ko nga pala itong part na to habang ginagawa ko. Feeling ko ito yung pinaka-favorite na part na ginagawa ko dito. Kasi ang saya niyang gawin. Pero mahirap siya kasi papantayin mo siya, kailangan pakinisid mo. Hindi ko naman talent yun At saka ako lang din naman ang kakain nito kaya hindi ko na pinerfect. Pero promise, ang saya niya talagang gawin. Ito nga lang maliit na i-enjoy ko Tsaka feeling ko artist ako. Feeling ni Royar. Kaya buti na lang talaga hindi ko naisipang itapon yung blueberry sa rep kasi nga 5 years na yun sa rep Akalain mo yan, yung akala mo patapon na may mas masarap pa palang kayang gawin. Kaya kayo, i-check nyo na ng maigi yung rep nyo. Baka may kailangan na rin kayo itapon. Gawan nyo na ng paraan kagaya nito.